So, ang una muna natin gagawin dito ay ibubulong natin yung ating cocoa powder at yung hot water. Maglalagay din ako dito ng 2 teaspoon ng instant coffee. Then, haluin natin ito. Wow, bango. Set aside. Then, sa isang bowl, ipagsasama-samahin mo muna natin yung mga dry ingredients. Harina, brown sugar, white sugar, asin, baking powder, at ng ating baking soda. Haluin lang muna natin ito. Next, yung ating mga wet ingredients naman. So, sa maliit na bowl, ay pagkasama-samahin ko lang muna dito yung mga small eggs para kung may sira, ay hindi masisira yung kabuuan nating ingredients. 3 small eggs. Okay siya. So, ito ay ginawa natin kanina, yung cocoa powder. Binilom natin ito at ilagay na natin ito dito sa ating dry ingredients. Haluin ng konti. Okay. Then, ilagay na natin dito yung ating itlog. 1 tablespoon ng vinegar, white vinegar. Ito ay nagpapatulong na lumambot yung ating cake. 2 teaspoon ng vanilla essence. That's it, pansit. Haluin natin ito. Oh, 'di ba? Nakalimutan ko ilagay dito yung ating 2/3 cup ng oil. So, huwag kalimutan. Then, haluin natin. Oh, bango talaga. Oh, so, ang ginagawa ko talaga dito, ay teka lang ha, medyo malabnaw talaga yung ating cake butter. Ang ginagawa ko talaga dito, bago ko to isa lang sa oven, ay pinagpapahinga ko muna ito for at least 15 to 20 minutes. Ang gagamitin naman natin ditong cake pan, ito ay may sukat na 6-inch in diameter. So, nilagyan ko na ito ng parchment paper. Next naman, ito tatansyahin ko lang talaga. Sa bawat lata natin, ay maglalagay lang muna ako ng 1 cup of butter. 1 cup lang muna. Check lang muna natin. So, tama na. Aalsa pa naman ito mamaya. So, bago natin ito isalang ha, dapat napreheatan natin yung ating oven ng 160 degrees Celsius for at least 15 to 20 minutes yung oven. Then, i-bake natin ito for 25 to 30 minutes. So, ito guys, ay pagpapahingahin ko muna for at least 1 hour. At habang ito ay ginagawa natin, ay gagawa naman tayo ng ating second layer. Heavy cream, all-purpose cream. Haluin mo muna natin. Condensed milk, isang lata or 387 to 400 grams ng condensed milk. Again, haluin mo muna natin. Then, ang ating isang latang evaporated milk or 387 ml. Nag-try na ako ng konti. So, dito ay maglalagay ako dito ng cornstarch at yung ating natirang evaporated milk. So, haluin lang natin ito. Vanilla essence. So, over medium-low heat ay kailangan natin itong pakuluan with continuous stirring para iwas buo-buo. Maglalagay din tayo dito ng kaunting salt. Pinch lang. Ayan. So, makikita nyo na naging isbot naman yung ating mixture. So, iintay lang natin ito kumulo ng kumulo. Ayan guys, sa dahan-dahan kayo dahil kapag natalamsikan ay masakit talaga. Kaya naman, kapag ito kumukulo na, ay mag-intay lang tayo for few seconds. Patayin na natin ang apoy. Dadalagay na natin dito yung ating 2 tablespoon na unsalted butter. Haluin ulit. Dito guys, ay tatansya-tansyahin lang muna natin. So, half cup ng ating pang-measure. Half cup. 1 cup.
So, 1 cup lang muna. So, pagkakasyahin lang natin yan, pati sa mga maliliit na ginawa natin or magsaset. Okay. Okay, so ngayon guys, ayan, nakikita nyo, may mga film-film dyan. Ayan, at hindi siya smooth. Okay lang yan kasi may gagawin pa naman tayo for ating final. So gagawin natin ito ay ilalagay ko muna ito sa ref. Overnight, masarap talaga ito kainin overnight. Then kinabukasan, lalagyan natin ito ng ganache. Overnight. At habang pinapalamig natin yung ating cake dito sa ref, ay mag-uumpisa na ako na magtunaw dito ng asukal. So, huwag tayong gagamit na kahit anong munang tools kasi didikit yung ating asukal sa kahit anong tools na gagamitin natin. At kapag nag-dark yellow na yung ating asukal, ay ilagay na natin dito dahan-dahan ha yung ating tubig. Yan, so mapapansin nyo, mausok talaga. Meron ako dito nga heavy cream. Ito ay semi-sweetened na heavy cream. Haluin natin. Butter. Again, haluin. After 2 minutes natin itong sinisimmer, patay na natin ang apoy. Hayaan lang muna natin ito lumamig at room temperature. Then ilalagay natin ito sa ref hanggang sa medyo mag-set siya ng bahagya. Next, sa ating ganache, 1 cup of heavy cream. So, ang gamit ko dito ay semi-sweet na heavy cream. Ito lang kasi available dito. Next, ang ating dark chocolate. Then, tanawin natin ito over medium heat. After natin matunaw yung ating tsokolate, ay ilalagay ko na rito yung ating 2 tablespoon ng butter. Then again, haluin natin. Wow, tunaw na yung ating tsokolate, dark chocolate. At itatoppings na natin ito. Ilalagay na natin ito sa ating cake. Again, dito guys, sa 10-10 siya lang muna. So gagamit muna ako dito ng half cup na pang-scoop. Next, again, ay i-ref natin ito hanggang sa mag-set ng pinakaibabaw. Ako guys, wait lang. Usap muna tayo about dito sa ating caramel toppings. Kasi kanina, medyo naghihiwala yung butter tsaka yung pinaka-liquid na nilagay natin dito. Sabi ko, okay, bibili na lang ako ng caramel toppings. Pero yung nilagay ko siya sa freezer, yung iba na butter ay nag-solidify dito sa pinaka-gilid ng ating bowl. Then, hinalo-halo ko lang siya. As in, ayan, pati yan meron pa rin hanggang sa ngayon. Hinahalo-halo ko siya. Sabi ko, bakit ganun dark color? Hindi talaga ako mapakali. Tapos nilagay ko siya sa freezer. Every 10 minutes, sinecheck ko siya. Hinahalo ko siyang ganyan. Freezer ha, freezer. Then, tignan nyo, kulay. Perfect na siya. So, ilagay ko pa siya sa freezer hanggang sa makuha na natin yung right consistency na medyo may pagkamalapot talaga. Kala ko hindi successful. Wow! Success yung ating caramel toppings. Kaya tignan yung kulay. Perfect, very light. At tamang-tama lang yung consistency niya. Lahat ay nalagyan na natin at ito yung natirang ating caramel. So, pwede nyo na po itong gamitin sa iba pang mga recipe. And now is done our trending na lava cake or brigadero cake. Aba, syempre ito hindi mawawala. Ang tanong ni Mama Shirley, ilang layer ang ating ginawa dito sa ating napakasarap
na cake? Ang inyong sagot sa comment box section. Wow. Guys, kain po tayo. Yeah. Masarap. Alam niyo, Tamis, ito yung talagang number one na gustong-gusto ko sa dessert na hindi siya nakakaumay na kapag matamis, isang agad mo lang, parang aayawan mo na kasi nga sa sobrang tapang nito. Pero ito yung ating measurement ingredients ay saktong-sakto na yung tamis, hindi ka mauumay. At ang highly suggest ko nga pala sa paggawa ng mga ganitong klaseng cake ay gumamit kayo ng mga magagandang kalidad or branded na tsokolate or ingredients kasi doon nakadepende yung lasa ng ating cake. Harap. Kaya siya naging ampalaya. Kaya siya naging mapait na cake. Kasi ginamit natin dito, dark chocolate. Tsaka tinapakan natin ng konti yung ating cocoa powder. Yung cocoa powder, make sure talaga namang magaganda or yung kalidad, high quality talaga yung, again, yung inyong bibili. Sarap guys. Hindi nakakaumay. Sarap. Pero talaga. Kaya pala trending ito. Masarap. Anyway, ito po yung aking version. So, ayan po guys. Maraming po salamat sa inyo lahat ng ating outro. Keep safe, be healthy, and be happy. Bye! Sarap.